Binigay ko ang mata ko sa kanya pero sa kabit niya lang niya ginamit. Itago niyo na lang ako sa pangalang Sheng. Call center agent ako at kung may isang bagay na natutunan ako sa industriyang ito, iyon ay kung gaano kadaling magtago ng sikreto sa pagitan ng mga shifting schedule, night outs at team buildings. Pero kahit na alam ko ang galawan sa industriya namin, hindi ko pa rin napigilan ng sarili kong ma-inlove ng todo. Naniniwala ako sa forever. Naniniwala ako na kapag mahal mo ang isang tao, kakayanin niyong tampasan ang kahit anong problema. Hindi ko alam na yung kahit anong problema na yun, kasama pala ang pagiging tanga ko sa pag-ibig. May boyfriend ako noon. Ang pangalan niya ay Patrick. Kung ilalarawan ko siya, siya yung tipo ng lalaki na madaling mahalin. Gwapo, shinito, may dimples. Yung tipong kapag ngumiti siya, parang nawawala lahat ng galit mo. Kahit ilang beses kanyang saktan, isang ngiti lang niya parang napapatawad mo na agad. Pareho kami nagtatrabaho sa BPO industry. Magkaiba lang kami ng account. Ako sa telco support, siya naman sa financial account. Madalas magkaiba kami ng shift, pero kahit ganoon, ginagawa namin ang lahat para magkita. Minsan pagkatapos ng shift ko, hihintayin ko siya sa pantry. Minsan naman, siya ang maghihintay sa labas ng building habang ako ay nagla-lunch break. Akala ko noon, ganito na ang magiging buhay namin habang buhay. Pero hindi ko alam na habang sinasabi niya sa akin ng good night love bago siya pumasok sa shift, may isa pa pala siyang kausap. Isang good morning babe para sa iba. Ang pangalan niya ay Sylvia, teammate niya. Maganda si Sylvia, yung tipo ng babae na parang laging handang magpa-picture. Maputi, makintab ang buhok at laging may bagong post sa Instagram. May mga pagkakataon na nakikita ko silang magkasama sa stories ng mga kaibigan nila. Team bonding, after shift hangout, coffee muna bago uwi. Hindi ko yun pinansin noon dahil nagtitiwala ako kay Patrick. Hanggang sa isang gabi nagbago ang lahat. Nasa apartment ako noon. Ginagamit ko ang laptop ni Patrick dahil nasira ang cellphone ko. Habang nagbabrowse ako sa internet, napansin kong nakalagin ang Facebook account niya. Balak ko sana itong i-log out. Pero bago ko pa yun magawa, may pumasok na notification. Messenger. At ang pangalan na nakita ko ay Sylvia. Hindi ko alam kung bakit pero parang may malamig na hangin na dumaan sa katawan ko. Binuksan ko ang chat at doon ko nakita ang mga mensaheng hindi ko kailanman inaasahan. Miss ko na yung yakap mo. Good morning babe, ingat sa shift. Bitin yung ginawa natin sa pantry kanina. Parang bawat linya ng chat na binabasa ko, may kutsilyong tumutusok sa dibdib ko. May mga voice message pa, may mga larawan, at ang pinakamasakit sa lahat, isang litrato nila sa isang hotel room. Magkayakap, parehong nakabalot sa kumot. Doon ako tuluyang nabasag. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakaupo sa harap ng laptop. Hindi ko alam kung paano ako nakahinga. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog. Pero isang bagay lang ang alam ko. Mahal ko pa rin siya. Oo, tanga ako. Alam ko. Pero pinili kong bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sinabi ko sa sarili ko, baka nagkamali lang siya. Baka magbago pa siya. Kaya gumawa ako ng desisyon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Huminto ako sa pag-inom ng pills. Gusto kong mabuntis. Gusto kong itali siya sa akin. Gusto kong magkaroon kami ng dahilan para manatili siya. Pero nang malaman niya yon, galit na galit siya. "Huwag mo akong ikadenas anak," sigaw niya sa akin. "Hindi mo ba ako kilala, Sheng?" Umalis siya ng apartment. Bit-bit ang helmet na ako mismo ang bumili para sa kanya. At pagkatapos noon, nawala siya ng ilang araw. Walang message, walang tawag.
Hanggang sa isang araw may balita akong narinig na aksidente sila. Si Patrick at si Sylvia, magkasama sila sa motor. Si Sylvia, gasgas lang ang natamo dahil suot niya ang helmet. Ang helmet na ako ang bumili. Pero si Patrick, napuruhan. Malubha ang tama sa ulo niya at nang magising siya sa ospital, bulag na siya. Sa unang sandali, sinabi ko sa sarili ko, karma niya yun. Pero nang makita ko siya sa ospital, nakaratay, umiiyak, nagmamakaawa, humihingi ng tulong, nawala ang galit ko. Dahil mahal ko siya. Sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa akin, mahal ko pa rin siya. Kaya ako ang nag-alaga sa kanya. Ako ang nagbantay sa ospital. Ako ang nagdala ng pagkain. Ako ang naglinis ng sugat niya. Hanggang sa sinabi ng doktor, may paraan pa para makakita siya ulit. Pero kailangan ng donor, retina transplant. At nang walang ibang nagboluntaryo, ako ang nagtaas ng kamay. Ako ang nag-donate ng isa kong mata. Oo, binigay ko ang isa kong mata para lang makakita ulit si Patrick. Pagkatapos ng operasyon, akala ko iyon na ang bagong simula namin. Mas naging sweet, laging may thank you, laging may mahal kita. Naniwala ako. Akala ko nagbago na siya. Akala ko natutunan na niya ang halaga ng sakripisyo ko. Hanggang sa isang gabi nasa banyo siya at narinig kong may ka-video call siya. Tahimik akong lumapit at sa refleksyon ng salamin, nakita ko ang screen ng cellphone niya. Messenger, video call, at ang kausap niya ay si Sylvia. Habang nakatingin siya sa cellphone, bigla akong naisip ang isang bagay na parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Ang mata na ibinigay ko sa kanya, iyon ang ginagamit niyang pagtingin sa babaeng pinagpalit niya sa akin. Kinabukasan nakita ko pang isang message sa cellphone niya mula kay Sylvia. Ang galing mo pa rin kahit one eye ka na lang. By the way, samahan mo ako bukas sa OB para ipacheck yung baby natin. Parang gumuho ang mundo ko. Napaupo ako sa sahig. Hindi ko alam kung paano ako iiyak, kung paano ako hihinga, kung paano ako mabubuhay. Paglabas ni Patrick ng kwarto, nakita niya akong umiiyak habang hawak ang cellphone niya. Sheng, makinig ka. Patrick, sabi ko habang nanginginig ang boses ko. Binigay ko sa iyong lahat, pati mata ko. Kulang na lang, pati buhay ko ibigay ko. Pero bakit? Bakit siya pa rin? Tahimik lang siya, umiiyak. Sorry, sabi niya. Nadala lang ako. Magbabago na ako. Hindi ko mahal si Sylvia. Doon ko siya sinampal. Hindi mo mahal si Sylvia, pero binuntis mo siya? Wala na siyang naisagot. Pagkatapos ng gabing yun, umalis ako sa apartment namin. Iniwan ko siya. Iniwan ko ang lahat. Hanggang ngayon minsan nagme-message pa rin siya. Sinasabi niyang ako raw ang mahal niya. Napananagutan na lang daw niya ang anak nila ni Sylvia. Pero sa totoo lang, hindi ko na alam kung saan ako magsisimula ulit. Dahil sa pag-ibig ko sa kanya, nawala sa akin ang isang bahagi ng sarili ko. Literal at emosyonal. Minsan iniisip ko kung hindi ba ako naging tanga sa pagmamahal, baka buo pa rin ako ngayon. Pero huli na. Ang magagawa ko na lang ngayon ay matutong bumangon. Kahit isang mata na lang ang natitira sa akin. Pipilitin kong makita ang kinabukasan. At sana, balang araw, mahanap kong pag-ibig na hindi kailangan ipagpalit ang sarili ko. Sa bawat gabi, may kwentong bumapalot sa puso.